Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, ika-14 ng Pebrero, Valentine's Day. Kaya siguro kakaunti tayo. Marami na ang nag-celebrate ng Valentine's Day. Pero akmang-akma yung ating mga pagbasa sa pagdiriwang natin ngayon ng Valentine's Day, araw ng mga puso. Lalo na kung babalikan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Dito, nililinaw sa atin na bawat isa sa atin ay responsable sa kung ano ang kanyang bibitiwang salita o kung ano ang kanyang gagawin. Bawat isa sa atin ay binibigyan ng Diyos ng kalayaan na magpasya kung ang gagawin ba ay ang tama o yung mali. Kung ang gagawin ba ay yung mabuti o yung masama. Sabi ni Sirach, kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. At sinabi pa rito, naglagay ang Diyos sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang kung ano ang gusto mo. Pero tandaan mo, responsable ka sa kung ano ang kukunin mo, sa kung ano ang pipiliin mo, sa kung ano ang gagawin mo. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapipili, ang samong patutunguhan. Napakagandang balik-balikan itong mga sinasabing ito sa unang pagbasa, sapagkat totoong-totoo ito para sa atin, na sa bawat sandali ng ating buhay, tayo ay binibigyan ng Diyos ng iba't ibang sitwasyon at tayo ay malayang pipili sa kung ano ang ating gagawin. Ibinibigay ng Diyos sa atin ang kalayaan na pumili sa kung ano ang sa tingin natin gusto natin, sa kung ano ang sa tingin natin makakatulong sa atin. At ang idinaragdag pa ng ating Panginoon, kapag ang iyong gagawin ay mabuti at tama, ika'y pagpapalain ng Diyos. Kung ang gagawin at pipiliin mo ay yung mali at yung kung ano ang makakasama sa iyo, hindi mo sisisihin ang Diyos diyan sapagkat malaya kang pumili, malaya kang nagpasya. At tandaan mo, kailanman hindi ginugusto ng Diyos ang ikakapahamak ng tao. Ang tao ang siyang pumipili ng kung ano ang kanyang ikakapahamak. Ang tao ang siyang nagpapasya kung ang pipiliin ba niya ay buhay o kamatayan. Kaya mga kapatid, paalaala ito para sa ating lahat. Na sa sandaling tayo ay magpasya, siguraduhin natin na ang desisyon na yan ay talagang pinagnilayan, pinagdasalan, upang hindi pagsisihan. Ito ang mahirap sa napaka-espesyal na regalo na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang regalo, kalayaan. At hindi ito babawiin ng Diyos sa atin. Hindi tayo papakialaman ng Diyos sa kung ano ang magiging pasya o desisyon natin. Malaya tayong magdesisyon para sa ating sarili. Malaya tayong magpasya kung ano ang gusto nating gawin. Ngayong araw ng mga puso,
kapag lalabas tayo ng Concepcion 2 o kahit dyan sa mga kainan sa labas o kung saan man, ang daming mga sitwasyon na makikita tayo. O kahit manood ka lang ng balita sa TV o tingnan mo lang yung newsfeed sa Facebook mo, ang dami mong mababasa at makikita iba't ibang sitwasyon kung papaanong ang tao nagdedesisyon, nagpapasya. Kung papaanong ang mas pinipili ay ang kung ano ang alam naman nilang masama pero siya pang ginagawa. Talagang nasa huli ang pagsisisi. Kaya maging magandang paalaala nawa sa atin ang ating mga pagbasa upang sa buhay natin ngayon, sa pang-araw-araw nating paglalakbay sa buhay, mas piliin natin ang kung ano ang tama, ang kung ano ang makatutulong upang tayo'y mas mapalapit sa Diyos. Sabi ng Salmong tugunan kanina, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. At sana mapabilang tayo dun sa mga tinatawag ng Diyos na mapalad. Amen.